We shall completely destroy Japan's power to... Kabi-kabilang digmaan ang nagaganap ngayon sa mundo. Tila wala na atang ligtas na bansa sa mundo. At marami sa atin ang nangangamba sa tuwing pag-uusapan ang kaligtasan, lalo na kung ang digmaan ay sinasamahan ng pinakamapinsalang mga armas, ang nuclear bomb. Hindi malabong mangyari ang posibilidad ng pagkakaroon ng nuclear war sa mundo, gaya ng nangyari nung bagsakan ng dalawang atomic bomb ng Estados Unidos ang Japan sa Hiroshima at Nagasaki ng World War II. At dahil sa pangyayari, isa ito sa nagtulak upang formal na sumuko ang mga Hapon sa Amerika sa itinuturing na pinakamadugo at pinakamapinsalang digmaan sa kasaysayan ng mundo, ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng tinatayang 70 to 80 milyong katao. Karamihan ay mga sibilyan. Terible at nakakakilabot ang digmaang ito dahil dito unang ginamit ang pinakamapinsalang armas pandigma, ang atomic bomb na naghatid ng takot sa maraming may buhay, sumira ng kapaligiran at nagpabagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya kung magkaroon man ng digmaang nuclear ngayon, ito ay hindi biro. Sa ngayon kasi ito ay napakalakas na at higit na mapanganib ang mga bombang nuclear. May mga bansa pa kayang ligtas sa nuclear bomb. Nakakapangamba at nakakatakot. Sa sunod-sunod na balita tungkol sa mga banta ng China sa nangyayaring ito, posibleng sumiklab ang matinding digmaan. Gaano na nga ba kalakas ang China? Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Di maiwasang maisip kung posible nga bang mangyari ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang digmaang China at Pilipinas. Kung iisipin ang pinakamalalang maaaring mangyari, paano nga ba tayo makakaligtas sa angking lakas ng China? Paano tayo makakatakas sa nagbabadyang panganib? Hindi na bago ang paulit-ulit na balita tungkol sa mga panganib na dinudulot ng China. Hindi lang sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, pati na rin sa interes nito sa ekonomiya ng bansa. Ang impluwensya ng China sa Pilipinas ay hindi na maitatanggi, lalo na noon sa panahon ni Duterte. Mas lumalim pa ang relasyon ng China at Pilipinas. Mula 2016 hanggang 2022, tinatayang nasa $1.7 billion na ang Chinese investment sa bansa. Marahil mabuti ang mga foreign investment sa ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kung may kapalit naman itong ibang agenda, tila nakakatakot yata ito. Kung mas lumala pa at mas maging agresibo ang China sa Pilipinas, posible kaya ang digmaan? Kung mangyari man, alam mo bang may mga lugar sa Pilipinas na ligtas kung sakali mang maganap ang digmaang ito? Number 10. Pulilio Island. Di nalalayo sa syudad ng Maynila. Ang islang ito na pinakamalaking isla sa Luzon. Matatagpuan ito sa probinsya ng Quezon. Kilala bilang bakasyonan, ngunit kapag may digmaan, itong lugar na ito ang magliligtas sa iyo. Malaki at tago ang lugar na ito. Hango ang pangalan ng isla sa Chinese word na Pulilo, na ang kahulugan ay beautiful island with plenty of food. Mula man sa Chinese ang pangalan ng isla, ngunit ligtas pa rin ito kung mangyari man ang digmaan. Number 9. Catanduanes, Panay Island. Matatagpuan sa Bicol Region. Kilala ito sa magagandang karagatan. Dahil tago at maliit lamang ang islang ito, ligtas ito sa mga banta ng missile attack. Marami din ang supply ng pagkain sa isla, kaya matitiyak ang kaligtasan. Number 8. Humonhon Island at Suluan Island, Eastern Samar. Matatagpuan ang isla sa probinsya ng Eastern Samar sa may parteng silangan ng Leyte Gulf. Kilala ito dahil dito unang napadpad si Magellan noong March 16, 1521. Parte ito ng munisipyo ng Giwan na may 8 barangay lamang. Ligtas ang Humonhon Island dahil sa liit at tago nitong lokasyon. Mataas ang survival rate sa islang ito dahil marami itong mapagkukunan ng supply ng pagkain. Number 7. Siargao Island. Kilala bilang surfing capital of the Philippines at nanalo ng Best Island in Asia noong 2021. Magdigmaan man, ligtas ka sa islang ito.
Parte ito ng probinsya ng Surigao del Norte. Gaya ng ibang nabanggit, dahil sa tago ang islang ito, hindi malayong ligtas ang lokasyon na ito mula sa mga atake ng digmaan. Number 6. Davao City. Sikat ang Davao City bilang isa sa pinakaligtas na syudad sa mundo. Noong 2015, naging rank 5 ito sa pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Malaki ang impluwensya ng batas sa pagiging ligtas ng lugar. Strikto at naaaksyonan agad ang pangangailangan ng mga tao. Kaya kung may digmaan, maaaring maasahan ng Davao sa pagiging handa sa pagprotekta nito sa nasasakupan. Number 5. Tacloban City. Dahil sa geographical location nito, ligtas ang Tacloban kapag nangyari ang digmaan. Mababa din ang crime rate sa lugar at walang banta ng armadong tunggalian. Number 4. Dinagat Island. Isa ito sa pinakamagandang isla sa bansa. Maaaring tumira dito kung mangyari man ang digmaan. Malayo sa syudad ang maaaring pag-initan kung magtangkaman ang mga missile attack. Number 3. Apo Island. Isa rin ang islang ito sa may maraming supply ng pagkain. Kapag nagkadigmaan, magiging sigurado ang kaligtasan dahil tago ang lugar at malayo sa sentro ng kaguluhan. Number 2. Siquijor. Malaki-laki ang islang ito. Hitik din sa likas na yaman, lalo na sa pagkain. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Central Visayas. Walang ibang dapat ikabahala bukod na lamang sa mga aswang. Sikat kasi ito sa mga usaping ito, gayon na lamang ay binansagan nitong mystical island of the Philippines. Number 1. Sarangani. Matatagpuan sa pinakaibabang bahagi ng Pilipinas. Wala nang mas liligtas pa kung mangyari man ng digmaang China at Pilipinas. Mahirap isipin ang posibilidad ng pagkakaroong muli ng digmaan sa teritoryo ng Pilipinas. Ang totoo, walang bansa ang nakakatiyak ng lubos na kaligtasan. Pero may ilang mga bansa na may mas mataas na chance dahil sa proteksyon at mas mababa ang tsansa na maging target ng nuclear attack. Maaaring dahil ito sa mga geographical nilang lokasyon o dahil sa kanilang political stability at kakayahan na makabangong muli. Pero ang higit sa lahat at napakamakapangyarihang sandata na pwede nating gawin ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos dahil aminin natin sa hindi, wala namang pinakaligtas o safe na lugar kung hindi tayo iingatan at tutulungan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang ay magpakabait na tayo. Magbalik loob sa paglilingkod sa Diyos para kung dumating man ang matitinding digmaan, may Diyos na gagabay at mag-iingat sa atin. Kaya kung maganap ang nuclear war, anong gagawin mo? At saan ka pupunta? Wala nang mas nakakatakot pa kapag masangkot man tayo sa digmaan, tulad na lamang ng nangyayari sa iba. Malala at madugo ang labanan. Hindi maitatanggi na maliit lamang ang ating bansa. Hindi tayo kasing unlad at kasing lakas ng China. Kaya sa mga nagbabadyang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ang pinakamainam na lamang na ating gawin ay patuloy na hilingin na hindi umabot pa sa digmaan ang tensyong ito. Sa mga lokasyong nabanggit, isa ba ang lugar mo sa magiging ligtas kung mangyari man ng digmaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!